So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ito na yung huling battle na re-reviewin natin sa bracket B, or sabihin natin sa first round ng tournament ng Isa Buhay 2015. Ito na yung huli, natapos na natin yung bracket A at ito na yung nasa phase na tayo ng bracket B. Pinakababa na battle, Rapido versus Shernan. So ang masasabi ko lang sa bracket ng Isa Buhay 2015, fully packed din pala to. So, ito yung first time na mare-recall ko or makikita ko yung buong bracket ng 2015. To be honest, nung nag-start akong reviewin tong Isa Buhay 2015, dun ko lang talaga nakita yung buong bracket, no. So, sobrang tindi rin pala ng mga kasali dito. Ito yung masasabi mo na na mga prime na mga battle MC nung time na to. At alam mo yun, fully packed, no? May Delo, may Sak Maestro, may Krega na parang tama, undefeated pa ata si Krega dito eh. May Mzite, may Romano, may Shernan, may Pistol. So alam mo yun, on paper sobrang lakas eh, 'di ba? Tapos kung titignan mo naman kung ano na yung status nila ngayon, hindi mo rin pwedeng sabihin na humina na sila eh, 'di ba? Kasi Shernan, ano ba si Shernan, pucha? 2x2 2017, Mzite nagkampiyon na sa lahat, 'di ba? 2020 Isa Buhay, 2x2, Batas, pucha 2 times, ano pa? Sino pa yung mga nandito? The Pistol, champion ng Kumugan, Season 2, champion ng 2022 Isa Buhay. Diba? So, kung titignan mo yung mga battle MC na nandito, at i-compare mo siya sa kung ano sila ngayon, malayo na talaga yung narating nila. So, ayun. Tignan natin kung anong klaseng battle to, kasi marami nagsasabi na malupit daw si Shernan sa tournament na to. So tignan natin, no. Ito yung first battle ni Shernan sa tournament, kasi second round at third round umabot naman siya kay Batas, no. Tignan, nakaka-excite yung Shernan versus Batas eh. So ayan, huwag natin patagalin to para ma-review rin natin agad yung Delo versus Sak ngayong gabi. Okay, let's go. Pinili niya maunang si Shernan. Unang panel ka Shernan, pakinggan natin. Isa Buhay 2015. Oh. Bilang MC at katulad... Ops! Kanina na yung bola na to. So kung nakanino man yung bola na yan, benta nyo na yan kay Boss Toyo. Sabihin nyo, ito yung bola na hinagis ni Shernan Isa Buhay 2015. So, may value na yan. Kaso nga lang, kung walang pirma yan ni Shernan, sayang lang. Pero, kung pwede nyo naman sadyain, punta lang kayo sa channel ni Tito Shernan. Comment lang kayo doon. Diba? Kung sino man yung nakatanggap. At kung buhay pa yung na yan, yung bola na yan. Diba? Bilang MC at katulad yung tao lang, nakakaramdam din ako ng pagod, panghihina. Minsan ang utak hindi gumagana. Hindi madaling bumatil ng 4 na beses at sunod-sunod, ngayon sasabak na naman ako sa gera. Naubusan ako ng bala, naubusan ako ng letra. Para bang hinahanap ko na naman ang sarili ko. Ako'y natulog ng mahabang panahon at sa aking pagising para bang may halimaw na namang nabuhay sa pagkatao ko. At ngayong nasa Isa Buhay ako, hindi ako basta-basta magpapatalo kay Rapido. Gunggong! Hindi ka mananalo sa inyong katulad ko! Nya! Mabilis ka lang, pero yung linya mo walang laman. Hindi ka mabigat, kabilang ka lang sa mabilis na magaan. Magpapaulan daw siya ng bars. Tawagin niyo siyang barista. Palakpakan! Alam mo ba ang iyong pinagsasasabi?
Gunggong, yung barista, tagagawa yun ng kape. Sa battle, dapat may criteria ng bars. Ano ba pinaglalaban mo? Maraming kayang gumawa niya, pero mas importante pa rin kung paano ka magiging effective sa kada laban mo. Magpasaya, magpabilib, magpakita ng galing hanggang yung kalaban mabaklas. Paano mo masasabing importante yung bars kung si Balakid nga tinalo ni Aklas? Sa Bisaya, wala kang kinakatakutan bukod sa kapis. Anong gusto mong palabasin? Maraming aswang doon, nakakatakot, kaya yung mga tao hindi yun dapat magtasin? Anong klaseng kababayan ka? Imbis na iangat ang kabilang nayon, mas pinili mong paganahin yung maling imahinasyon. Gunggong, sa Pilipinas, ang kapis, isa yun sa magandang destinasyon. Sinabihan mong pokpok si Artie, balasubas, bakit nakantot mo na? Hindi mo siya dapat husgahan, bagkus dapat palakpakan kasi isa siyang dakilang ina. Nagtatrabaho, kumakayod para yung mga anak di makatikim ng pagkaing mapakla. Buti pa yung bading may respeto sa babae, kayo ni Moxwan, hindi mga literal na bakla. At putang ina ka, anong problema mo sa babe ko? Lil Sisa, Lil Sisa. Lil Sisa. Maganda yon, sexy at mistisa. May sinabi kang malapad sa kanya eh. Hindi yan totoo. Maliit lang yung mukha niya. Lamang lang yung noo. Paano ba manligaw si Rapido? Buti na lang na-review na natin yung battle na nila Rapido Moxwan versus Hearty Lil Sisa kasi na medyo nakaka-relate tayo doon. Ginamit pala ni Shernan na angulo yun, no? So yun. Meet, sex, break! Nakakadire! Ako, ligaw, rose cake! Yan ang tunay na lalaki! Ipinagsigawan pa sa lahat kung gaano siya kabastos at manyak. Naturingan kang relihiyoso pero iba ang pakay mo, what balak? Taga-demo ka ng sex sa mall, di ba? Taglay mo ang ugaling pahalang. Masyado kang nagmamalinis, dapat nag-janitor ka na lang. Tinira niya daw yung kapatid ni Spade. Nahuli sila ng tatay kasi yung titi niya bumakat sa kumot. Grabe, love life po, pare, masalimuot. Gusto mong patunayan sa amin na malaki ang titi mo, kaya yung pagbakat di mo napigil? Putang ina, kung palakihan lang titi, kahit nakatali kamay ko, kaya kong mag-doorbell. Mo, yung kamay mo, pwedeng panghatawan. Sa sobrang payat mo, pag kumakantot ka, pasok buong katawan. Bakit ba pumasok ka sa hip-hop? Bakit ba pumasok ka sa hip-hop? Kasi natipuhan mo, nagra-rap ka lang naman para mapunan niyang kalibugan mo. Ikaw yung manyak na musikero na kahit sa mas bata nakikipag-eyeball. G-flat, yung suso, minunesta habang may hawak na gitara, dinadaliri yung minor. Ano? 3 oras, 6 na putok. Ang galing, no? Kailangan pa ba ng criteria ng bars? O mas kailangan ng itama yung mali mo? Okay, so round 1 ni Shernan, more on siya, no? Wala siyang gaanong wordplays, wala siyang gaanong tawag dito, mga punchline. Ang atake ni Shernan dito is punto, no? Pinaka-punto. Maganda yung mga punto niya, lalo na yung ano ba 'yun? Yung kay Lil Sisa, yung kay Hearty, no? Dakilang ina. So, yun yung tapos yung kay, although jokes yung kay Lil Sisa, yung maliit lang yung mukha. Okay, so yun, maganda yun. Pero overall, hindi ko na isa-isahin yung mga punto na binitawan ni Shernan sa battle na to. Pero para sa akin, maganda yung pagkaka-execute niya, ang ganda ng pagkaka-mix niya sa verses niya dito. So nagustuhan ko yun kahit papaano. Hindi tayo nakarinig ng purong mga punchline or purong mga haymakers dito kasi iba yung sulat ni Shernan dito, no? Hindi more on mga talaga statements, mga patama kay
kay Rapido. So ayun yung naging take ko sa round 1 ni Shernan. Malakas 'yon, pero slow start, no? Yung ano ba yung start ni Shernan? Yung parang may parang yung may basta yung mabagal yung facing ng umpisa ni Shernan, tapos biglang Sakuragi, tapos pumasok na siya, unti-unti siya sa returns niya, pero hindi niya kaagad nakuha yung momentum. So ayun yun, kaya nasabi ko na mabagal yung facing ng round 1 ni Shernan. Siguro second half na niya nakuha yung pinaka peak or pinaka momentum niya, pero ayun, more on punto, yung mga punto na sinasabi ni Shernan dito is okay naman yun para sa akin. Pasok naman yung kay Rapido. Mahaba lang siguro yung mga setups ni Shernan dito, pero overall maganda pa rin yun. So tignan natin kung ano yung magiging bawi ni Rapido. Parang naman to, round 1 pa lang naman to ni Shernan, so mag-expect tayo ng 2 and 3 kung sana mas lumakas. Pero respeto kay Shernan. Rapido, pakinggan natin. Yo! Nga pala, bakit wala raw akong laban ng ahon? Yun ang tanong na matunog. Dumatagundong sa akin ng mga pabirong tanong na akala mo'y parang kulog. Kaya piniloso po ko na lang, ba't nga pala ako ahon? Di naman ako lumubog. Pinagpauna ko lang kasi malamang titirahin na nito yung labang ko noong nakaraan. Yun naman talaga yung lumang kalakaran eh. Kay batas, alam mo bang lamang ako na sa barat, lumampas lang ako sa oras, kaya dapat mong tandaan, pinatay ko yung batas sa ibang paraan, kaya alam ng lahat, tinalo ko si Mark, nilabag ko yung patakaran. Marami nagsasabi na kay Rapido daw yung battle na yon. So unfortunately, hindi pa natin napapanood yun kasi backwards nga yung review natin sa Isa Buhay. Pero I'm excited na ma-review ang 2014 Isa Buhay. So ayun. Kaya hindi ako nanalo kasi ginamitan ko nga ng speed. Pero pagdating sa oras, pinairal ko yung pride kaya hindi ako nag-champion. Speed, pride, champion. Kaya pag uwi ng bahay, ako ang sinabon. Pero kahit ako lumabag, pagdating dyan, sport ako. Kayang-kaya kong dalhin. Teka, may metaphor. Bag dyan, sport, kayang-kaya kong dalhin. Yun ang tunay na champion. Puro. Gago. Alam na lahat kung gaano ako kasakit, manlait ng itsura, ayoko na sana yung gawin. Pero Enigma talaga sinusubukan mo ko. Yung huling kalaban ko, Crazy Mix, Moxman, Sinyo, Spade, Batas, lahat sila gwapo. Lahat sila gwapo. Maliban kay Isoka. Tapos ikaw ngayon, andito ka. I don't judge the book by its cover. Bakit feeling mo, libro ka? Hindi ba nakakaloko? Pero wait, kasi feeling ko nasa lobo ka ng factory ni Charlie kasi nakita ko si Chocolate. Chocolate! Alam mo, hindi masama gumamit ng costume at prop sa battle. Hindi masama gumamit ng costume. Pero pag sobra na, payo lang, sir. Nawawala na yung sense ng rap. Willie na Pomoseno lang ang peg. Kaya I swear, magaling nga to sa reference, pero sa panggagaya lang ng karakter. Sumusulat ng bara, depende sa costume. So ang pinibuild up mo lang yung ginagaya mo. Absent-minded. Kaya ano silbi ng stage presence kung ibang tao naman ang ginagamit. Kaya tira mo yung bola mo. Baldog, sa board lang tumama, hindi sa ring. Komedyante nga, walang thrill, kalaban, nakaka-board to sa ring. Kasi nga, panggap, walang sariling presensya, invisible, parang si Frodo nagsuot ng singsing. Well, I'm the lord of this ring, born to be a king, slaying this dragon with the height of 4 feet. Pwes, gagawin ko lang tong corn beef, o di kaya pipilipitin ko yung leg at kasumirit yung dugo. Para nabukas na ako ng soft drinks. Share na sinasabi mo lang yung gustong marinig ng tao. Kaya itong ginyo lumalabas lang para pagbigyan yung hiling nyo. Ang sabi ko, itong genie nyo lumalabas lang sa battle para pagbigyan yung hiling nyo. Yung utak mo parang halamang tuyot na. Science lang ang gagamitin ko, magpapasikat lang ako para lumago ka. Well, that's my mission. I'll teach you how to rap, kasamahan ko pa ng greetings na may ribbon. Kaya pag may kalaban ako, lagi ko tinuturing na birthday niya kasi lagi ako may sorpresa. Komportable lagi ako magsulat. Komportable lagi ako magyabang sa sulat ko dahil pa nagbuhat ako ng sariling bangko, sinasama ko yung lamesa. Matagal
dapat matagal na nasa akin ng crown. Wala akong abracadabra pero mala-avatar na MC kasi bakit? Kaya kong paangatin ng underground. Time, 2 minutes. Time, ano para dyan? Round 1, I'll go for Rapido. Magkaiba sila ng atake sa round 1. And siguro, masasabi ko kung paano ko napanood yung round 1, mas marami yung mga punchline ni Rapido dito compare sa atake ni Shernan, na sabi ko nga sa inyo, more on mga punto, statements na direkta kay Rapido. Si Rapido kasi umaatake siya dito, punchlines at haymakers Kita nyo naman, 'di ba? Yung mga haymakers ni Rapido, yung mga wordplays niya, yung mga metaphors niya, pasok 'di ba? So maraming pinakita si Rapido sa round 1 na hindi natin nakita sa round 1 Shernan. So dun pa lang lumamang na kagad si Rapido para sa akin. Tapos not to mention din yung performance. Sabi ko nga sa inyo, yung round 1 ni Shernan parang medyo slow start, 'di ba? Slow start siya, parang second half na ng round 1 pumasok yung mga maayos at malalakas na mga punto ni Shernan Pero si Rapido kasi round 1 pa lang, umpisa pa lang ng round 1 nakapag-set na kaagad si Rapido kasi inopen niya kaagad yung battle niya kay Batas. 'Di ba? So doon pa lang kasi may mga patama na kay Batas doon, may patama na sa kung ano nangyari nung event na yon. So doon pa lang nakapag-set na kaagad si Rapido na okay, nakuha ko yung tao, dapat masundan ko to ng ganito rin kalakas. So, which is perfect para kay Rapido kasi hindi nawala yung apoy after niyang mag-set ng standard about dun sa event nung laban nila ni Batas. Diba? Which is hindi ko pa napapanood. Tapos yun, nagtuloy-tuloy hanggang sa tinapos ni Rapido na consistent, no? From start to finish, sobrang consistent. Nagpakita pa siya ng iba't ibang classic na metaphors, wordplays, punches, haymakers. So, Rapido ako sa round 1. Masyadong colorful yung round 1 ni Rapido. Unlike kay Shernan na medyo kulang, no? So, ayun. It's a 9-8 para kay Rapido sa round 1. Utang ina mo! Utang ina mo! Sa mga sinulat at sinabi mo, sana sa sarili mo, ikaw mismo ay natuto. Nilabag niya raw yung patakaran, sa'yo nang galing ang luto! Rapido, para sa akin, hindi ka matindi. Di raw ako gwapo, kala mo lang hindi. Hindi lang ikaw ang napapabilib ko, pati sila. Ako yung genie dito, tinutupad ko yung pangarap nila. Okay? Tangina mo, akala mo, mapapabilib mo ko. Pagbukas parang soft drink, salamat, mapapainom mo ko. Kaya kong ibalik sa'yo kahit linyang mabigat. Ano? Gusto mo ng ribat? Marami nagtatanong kung bakit kada battle paibay ba ako ng karakter. Makulit ako wala kang magagawa. Mas pinili kong mandurog ng MC. Okay So, ang dami niyang nirebat, no? Ang dami nirebat ni Shernan at lahat ng mga nirebat ni Shernan ayun yung mga malalakas na punchlines ni Rapido. So, okay yung balik ni Shernan doon. Tignan natin kung masusundan ni Shernan yung at hindi mawala yung yung firepower niya dito. Tatanong kung bakit kada battle paibay ba ako ng karakter. Makulit ako wala kang magagawa. Mas pinili kong mandurog ng MC sa paraang masaya. Nanggagaya lang daw ako? Hindi. Mali ang nalaman nyo. Naging Asi, Mateo Do, Goku, Sakuragi, pinagtitripan ko lang mga kalabang ko. Iba't iba ang uri ng tao. May masaya, may problema, bata o may tungkod. Ang misyon ko sa liga hindi lang para sa akin, kundi maibsan ang inyong lungkot. Kaya kahit sabihan akong pangit, parang gago, gawa ng istorya ng kalaban, mga bayaw, subok to.
Babaliwalain ko lang lahat yan, mapagaan ko lang loob nyo. Magpapaikot ako ng sombrero, mag-donate na lang kayo. Ba't ba ang ingay nyo? Kung napapanood nyo yung mga laban ni Rapido, sana ha, alam nyo to. End of April 2014, kasal daw niya, inimbitahan si Spade, yung audience, hindi naman pala madamot. Kaso pagdating sa reception, ang handa panset, sabay kalderetang puro carrots. Naniningil pa, puta. Nakahanap ka na ng kapares para makamove on sa tikol. Nakahanap ka na ng kapares para makamove on sa tikol. May asawa ka ng tao, nakipagrelasyon ka pa kay Janela Shin at lumalandi ka pa kay Nicole. Ha? Eh kay Flick G na yon, gusto mo ng ebidensya? Naka-print screen, ipapakita ko sa kanila. Gago. Masyado ka na kasing mapagmataas, Rapido. Kala mo nakamariwana. Sabi mo sa asawa mo, kanan tayo. Eh ba't nangangaliwa ka? Anong akala mo? Marami magkakagusto sa'yo? Feeling varsity. Anong akala mo? Marami magkakagusto sa'yo? Feeling varsity. Eh nung na-target, yung opensa mo, ginamitan lang ng stationary. Na-crossover ka, behind the back, puro ka lang dakdak, kaya ka nasasapawan. Di ka kasi marunong magdala, kaya ka naaagawan. Ano? Ang sakit, di ba? Ang sakit, di ba? Sabay yun sa pagkatao mo. Kung kailan ka nagseryoso, bumalik sa'yo yung panggagago mo. Para hindi ka na masaktan, pakinggan mo tong payo ko sa'yo. Magpakamatay ka na lang para next life mo, kamukha mo na ako. Shernan. Bakit ba ang ingay nyo? Kada battle mo, hilig mo magsabi ng kakantutin ko yung asawa mo. Kakantutin ko yung kapatid mo. Masyado kang walang yasa, ladies. Hilig mo palang kumantot ng kumantot eh, ba't di ka na lang mag-rapist? Gago. Bilang kalahi ni Adan, batid kung hindi mo pa alam ang tunay na kahalagahan ni Eva. Kaya ganun na lamang kung yurakan na tapakan mo sila. Eto, makinig ka. Miserable man ang buhay mo, ating kakayaning magkasama. Inalipos na ka man nila, madami pa tayong pag-asa. Nagets mo ba? Miss, ate, ina, madam, babae ang nasa likod natin sa ting tayo may problema. Tapos ko questionin mo si batas na ng bababoy ng ina. Eh sa mga nambabastos ng babae, ang ina mo, kabilang ka. Bigat, mabigat. Ang ingay nyo na naman. Total marami ka nang nabastos na babae, kailangan mo nang matuto ng leksyon. At mismo ang asawa mo ang una sa aking misyon. Susunduin ko siya sa bahay nyo. Papasakayin ko ng limusin. Lahat ng pulubing makita ko, bibigyan ko ng pera, hindi na kailangang limusin. Habang sa dako pa roon, nag-aantay sa amin ng palasyo. Ang daan ay puno ng bulaklak, di makikitaan ng espasyo. Ituturing siyang reyna ng mga katulong at bantay. Lahat ng kailangan niya sa buhay, buong puso kong ibibigay. Respeto, pagmamahal, kayamanan upang hindi siya magsawa. Nang sa ganon, maisip niyang nagkamali siya ng napiling asawa. Tangina. Okay. Sa kabila ng yon, dapat ka pa rin matuwa. Kasi kahit pangit asawa mo, bibilang ko ng bagong muka. Ano? Mr. 3 oras, 6 na putok. Ang galing, no? Kailangan pa ba ng criteria ng bars? O mas kailangan nating itama yung mali mo? Okay, ang haba ng rounds ni Sher. Napansin ko na 'yon. Nung round 1, hindi ko muna pinansin kasi baka hindi naman niya sadya. Pero pagdating sa round 2, ganun pa rin yung yung haba ng rounds ni Shernan. Pero masasabi ko lang sa round 2 is malakas. Although ganun pa rin yung mga atake ni Shernan katulad sa round 1, kaso nag-level up to kasi yung mga statements na ni Shernan dito is is mas mabigat compare sa round 1, no? Ang dami niyang mga punto dito about sa ina, tapos yung yung parang sabi ni Shernan dito na yung kay batas daw pero isa ka rin sa mga nambabastos. So
ang ganda ng punto na yon. Sabi ko nga sa inyo, although di pa naman natin napapanood yung Isa Buhay 2014, pero may glimpse naman ako dun sa yung mga atake ni Batas eh. 'Di ba? So alam na natin 'yun. Sa kakanood ko ng mga battles ni Batas, lagi namang inaanggulo sa kanya 'yun eh, 'di ba? So parang naka-relate na rin ako doon. Tapos ayun, isa lang yung masasabi ko dito. Same atake ng round 1 ni Shernan, ang pinagkaiba lang is mas naging effective to, mas naging mabigat to, mas naging direkta to, at mas nakuha niya kagad yung momentum niya. So from round 1 na masasabi kong plain yung atake ni Shernan doon at hindi ganun kakulay, round 2 naging mas mabigat, mas nagkaroon ng mga punto, mas direkta. So nag-level up yung round 2 ni Shernan and solid yun. Hindi ko pa ma-power scale kung yung round 1 ba ni Rapido at round 2 ni Shernan is magka-level. So iniisip ko pa, tinitimbang ko pa, kailangan ko pang i-absorb pa na yung round 2 ni Shernan. Pero siguro mamaya maano na natin yon. Pakinggan muna natin yung round 2 ni Rapido dito. Let's go. Okay, hindi ko na nabanggit. Rebuttals. Pasok yun, tol. Pasok yun. Siguro, kaya nasabi ko na... tama. Tama. So, sorry, nakalimutan ko yung rebuttals. Siguro, kaya ako nasabi na mas naging epektibo yung round 2 ni Shernan kasi sa rebuttals pa lang is nakapag-generate na siya ng mataas na quality or standards na yun yung susundan niya dapat. At katulad ng round 1 ni Rapido na nakapag-set kagad ng standard sa round 1 sa umpisa ng round 1, na-maintain niya yun hanggang dulo. At ganun din yung nangyari sa round 2 ni Shernan. Ng round 2 ni Shernan. Sa rebuttals niya, nakakuha siya ng momentum doon at pagpasok niya sa pinaka-returns niya against Rapido, na-maintain niya, no? Kung ano yung power ng rebuttals niya, na convert niya yon dun sa pinaka-returns niya at hindi na yun bumaba, ano? Nagtuloy-tuloy yung mga punto na epektibo. So ayun yung naging turning point ng round 2. Sabi ko kanina, hindi ko pa ma-power scale yung round 1 ni Rapido versus sa round 2 ni Shernan, and I think may two choices ako. It's either kay mas malakas pa sa round 1 ni Shernan yun, ay ni Rapido yon, or magkasing, no? So pero bago ang lahat, pakinggan muna natin yung Rapido sa round 2. Hindi ako nang bastos ng babae. Kayo nang bahala. Sabi niya, pogi raw siya. Halatang maraming nadidisgrasya sa maling akala. Tangina, alam mo, konting-konti. Wala akong alam sa sugal, pero konti na lang bibinggo ka na. Ang tigas ng sabihin mo, kawalang respeto yung ginawa namin kay Lil Sisa at Harty. Pati yung pambabastos mo, sabi mo pinapasa. Alam mo ba, nung sinabihan mo may love si Lil Sisa, para mo na raw siyang ginahasa. Alam mo, kaya nga nag-abroad si Lil Sisa, hindi makapag-move on, hayop ka. Alam mo, nung naging kami ni Lil Sisa, hindi ko magawang padapuan sa lamok yung babae. Sa bango pa kaya na dumapo sa tae. Kaya ba? Alam mo, ito, pansin mo, bayaw ang tawag niya sa mga MC. Di ba may halong pagdududa? Paras kayo na M-site, no? Di ba may halong pagdududa? Hindi mo naman asawa yung mga kapatid nila, hindi sila napatol sa taong pusa. Kung tutuusin, pang-tatridor pa nga yung ginagawa mo sa kapatid mo sa kultura. Puro kasi pang-aas ay nasa ulo mo, lalaking bersyon ni Medusa. Suma. Kaya bad trip sa'yo si Aklas kasi bago ka pa lang, iyabang mo na. Kaya yung mga tropa sa ugali mo, sawang-sawa. Akalain mo sa pangit mo yan, nakukuha mo pang manuklaw, sawang-sawa. Kaya tama ng entertain, let's battle na tol. Let's battle na tol. Tama ng patawa. Call me cholesterol kasi I will attack his heart. Mala Freddy and Jason lang ang aking role kasi chap-chap sa akin ang katawan nito, kaya takpan nyo na ng tarp. Tapos pagmasa nyo yung buto at laman niya, parang movies ng shake, rattle, and roll. Ang dami ng part. Bars over jokes? Hindi. Bars over his dead body. Tournamento at ang pure jokes is already dead body. Wa effect. Oy, Abnoy, ganito itsura ng
ng abdoy. Hindi na yan side effect. Tinan mo, pag nilalait kita yung kakapin mo sa gilid, umaaray, yun ang side effect. Tapos, naghahanap pa to kay Icarus ng angulo na pwede kong ikasira. Ayan, nabasa ko rin yan. Pwes lahat ng angulo mo, nakaw. Paparazzi itong gago. Nambubugbog ako ng paparazzi ko ni Raymond Santiago. Simple lang patayin itong Diablo. Tanong nyo sa akin kung paano. Gamit lang ang Sunshine at Cruz. Bibiyakin ko yung puso nito parang Sunshine Cruz at Cesar Montano. Matinig pa ako sa bangus. Pag ako nag-rhyme, ang realidad at inala, pinagtutugma ko. Kada obra ko buhay parang tato ni Joaquin Bordado. Ako'y sundalong maamo, pero pag nag-amo ka nakasakay, siguradong patay, Mendoza, Rolando. Kaya wag kang masyadong ma-ere, wala ka sa aeroplano, okay ng aksidente. Sino mang nasa area kang pinapabagsak. Jesse Robredo. Yes, Robredo. Yung mga pogi jokes mo, nakakasawa na, piling pogi, Jose Manalo. Ibahin mo ako kahit matanda na ako, mukha pa rin akong bata, Edo Manzano. Sus Mario Josep por Diyos por Santos, Hernando, ang lalaking hinulma sa laway ni Romano. Walang hubog ang mukha tapos puro dark spot, Guyabano. Kaya magpatulong ka na sa mga kakosa mo. Naalala niyo yung mga bilanggong gumawa ng music video? Di ba mga katropa mo? Ni-raid yung bahay nitong gago na to. Huling-huli sa akto, sa kwarto, kajami mo pa yung lola mo. At kaya nga nakagawa ng music video to, Susana, Nax, buong tema ginaya sa Rosana ni Wax. Susana, hindi mo na lang tinuloy. Kasi kahit panggagaya, in-apply sa music video nitong insekto. Hindi mo naman kamag-anak si Ralph, pero yung style mo pang rekto. Ikaw ang halimbawa ng upgraded na putapete. Anigma, idol mo sa Iverson? Dapat ito na lang, mas magaling tong mameke. At oo, isa buhay tournament to, kaya wala akong pake kahit sino man sa akin ang ihain. At kaya lang ako nandito para bawiin ang dapat ay na sa akin. Sa akin, 2 minutes, 4 minutes ka ng 2 rounds. Okay, so round 2 ni Rapido is masasabi ko na kasi halata dun yung pawala-wala siya. So hindi niya madiretso yung round 2 niya, no? So kapansin din yung yung mga pautal-utal niya, nawawala-wala siya. So hindi ko alam kung hinuhugot niya, kinakapa niya, or basta may ibang dating sa akin yon. Yung hindi naman natin i-count as choke yon, pero nawawala-wala kasi yung momentum kasi nga nauutal-utal siya, umiinom siya ng tubig compare sa round 1 na tuloy-tuloy, no? So notice lang yung ganun kasi round 1 sobrang linis ng performance, tas biglang pagdating sa round 2 may mga ganun. So I'm not sure if kinakapa niya yung round or something, pero yung round 2 bibigay ko kay Shernan sa score na 10-8. Malakas yung round 2 ni Shernan, sabi ko sa inyo eh. So dalawa yung sabi ko nga sa inyo, pinagpipilian ko kung it's either tie yung round 1 ni Rapido sa round 2 ni Shernan, or mas malakas yung yung round 2 ni Shernan compare sa round 1. And it turns out na yes, mas malakas para sa akin yung round 2 ni Shernan, plus kasi yung actually plus points talaga yung naging rebuttals, kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga nirebat ni Shernan sa round 2 is yung mga malalakas na linya na yung malalakas na linya ni Rapido against him. So score talaga sa akin yung ganung balik, and simula doon na nakapag-generate si Shernan ng magandang enerhiya at tuloy-tuloy yun hanggang natapos. So round 2 kay Shernan yun 10 points. Kay Rapido naman bumaba siya ng konti dito. Sayang kasi ang ganda na nung umpisa niya, sa kanya na yun, nakuha niya kagad yung momentum. Kaso pagdating sa round 2 medyo hindi naging ganun hindi niya na maintain yung round 1 performance niya. So it's a 10-8 para sa akin. Hindi ko rin masyado isa linis ng performance, masasabi ko na mas malinis yung kay Shernan. So ayun, 18-17 round 1 Rapido, round 2 Shernan, pero tabla sa round per round tabla, pero sa pagdating sa scoring lamang si Shernan dito, 18-17. Round 3. Tangina mo, ang payat mo, halatang nagkasakit ka sa Ebola. Jose Manalo, piling pogi, kumakantot ng iba, Wally Bayola!
Yung mga pinagsasabi mo, ang dami pang pasikot-sikot, ang sagwa mo. Sawa, ikaw yung ahas sa asawa mo. Ang ilan to? Anong ganon? Feeling mo matutuwa silang ngayop ka? Side effect, wala nga yung katabi ko dito, tarantado ka. Alam mo ka. Sa sobrang tagal ng panahon, ang boring pa rin ang style mo. Anong klase to? COC player ako. Dudurugin ko yung base mo. Kahit top player ka pa, ituring nyo tong Civil War. Makaka-3-star ako sa'yo gamit lang ang Goblin na level 1. Gago. Tong ina. Katumbas. Makaka-3-star sa Goblin na level 1. Utang lambot nun. Isang mortar lang yun. Diba? So sa mga naglalaro ng COC, syempre, gets nyo yun. Ako kasi, naglaro din ako ng COC before. Pero binenta ko na yung mga account ko doon, kaya wala na tayong COC ngayon. Civil War, makaka-3-star ako sa'yo gamit lang ang Goblin na level 1. Katumbas ko'y si Kwentang Giant na may healer sa likod. Binubuga ko'y apoy ng Dragon at Wizard na may Archer na kasunod. Kasing tigas ng Golem at Pekka. Magugulat ka sa sakit na dulot ko, parang hidden Tesla. Bawat tapak may bomba, maso ng Hog sa taga ng Valkyrie. Mapapa-freeze ang speed mo, kaya 100% victory! Yan, sa mga naglalaro ng COC, malamang gets nyo yung reference na yun. Solid yun. Di ba taga-Cavite ka? Ipapadukot kita kay General Emilio Aguinaldo. Oh, kinabahan ka naman, joke lang, gago. Tatagay tayo ng Alfonso sa loob mismo ng bahay nyo. Ipapatawag ko si Carmona, pati nanay at tatay mo, na ikasa na ang plano, ika-13 ng Biyernes. Undas mararanasan ng pamilya mo, pera lang sa ating mong hostess. Bawat indang maririnig, tutumbasan ko ng ngiti. Silang nagmamahal sa'yo, tatapatan ko lang ng salapi. Malabon na tulungan ka ng iyong mga kababaryo. Ibibitin kita habang nakakawit sa leeg mo ang di mo pinaniniwala ang rosaryo. Galing. Papost-post pa sa FB ng Bible verse, tang ina. Eh pag wala yung asawa, palakantot sa iba. Di ba gusto mo maglingkod kay Ama? Eh bakit nandito ka? Para magpasikat sa kanila? Di ba gusto mo maglingkod kay Ama? Eh bakit nandito ka? Para sa premium pera? Di ba gusto mo maglingkod kay Ama? Sundin mo na lang lahat ng utos niya. Tapos na ang misyon mo sa liga, umalis ka na, masaya na kami naglilingkod ka kay Ama. Alien? Christian Rafi Guerrero. Nagbabanal-banalan pero madalas may kwentong barbero. Walang makakuha ng mensahe mo, mas mabilis pang magdala yung kartero. Ano ba kasalanan ng ibang kapatid sa'yo? Kailangan mong pasaringan sa bawat katha mo. May kanya-kanya tayong paniniwala at sa pangalan mo mismo nakatatak yung pagiging Christian mo. Malisigan to, malisigan yan. Sige, ikaw na yung tama. Pero pare-pares lang tayong nilalang. Kung di mo kayang magsalita ng mabuti sa kapwa mo, manahimik ka na lang. Para ano? Gusto mong maging ama namin para mapalangit ka? Di ko susundin yung ngalan mo. Mapapasa akin yung kaharian mo, mapapasa akin loob mo. Dito ka lang sa lupa, di ka nababagay sa langit. Wala ka nang makain sa araw-araw, nagkakasala ka pa sa amin. Galing. Tangina. Ikaw yung taong hindi makaiwas sa tukso at wag mo nang itangge na gumagawa ka pa rin ng masama. Amen! Paano mo kami mahihimok sa tamang gawa kung nasa iyo mismo ang maling pagkilos? Ano silbi ng bersikulo at kapitulo kung puro ka lang pambabatikos? Tanggapin mo na lang ang hubad na katotohanan, parang hubad na katawan ni Ellen Adarna. Tinalo ka ni Hisoka, tinalo ka ni Batas, ang tawag doon, karma! Ano? Mr. 3 oras, 6 na putok. Ang galing, no? Kailangan pa ba ng criteria ng bars? O mas kailangan nating itama yung mali mo? Ako si Shernan, wala akong kinakatangutang MC, mahina man o malakas. Most wanted ako. Pinapahinto ko ang matulin, titibagin ko ang balakid at babaliin ko ang batas. Galing. Ano ba na rapido? Tangin, ang galing. Ang galing ng round 3 ni Shernan, tol. Yung evolution ng per round niya, kitang-kita. Round 1, medyo buwelo. Round 2, nagkakulay. Round 3, tangina, sobrang colorful na ng mga verses ni Rapi, ni Shernan. Ang dami niyang references doon, yung ama namin, yung ano pa yun, basta ang dami niyang reference na pasok para sa akin na, alam mo yun, ang galing. Tapos yung balakid, batas,
na which is mga nakalaban nga niya sa tournament na to. Shit. Grabe lang yung performance ni Shernan dito. Hindi ko ina-expect na na rounds 2 and 3 siya babawi kasi slow start nga siya, no? Sa round 1, sabi ko nga sa inyo, hindi ganun ka-epektibo yung style na ginamit ni Shernan doon sa round 1. Pero pagdating sa round 2 po siya, lupit. Gumana na yung ganong style. And even same atake lang talaga si Shernan dito na more on mga punto at hindi mga punchline or haymakers. Pasok talaga yung mga statements, more on statements talaga yung atake ni Shernan dito sa battle na to. So galing para sa akin, solid yun. So round 3 na Rapido, kailangan bumawi ni Rapido kasi lamang si Shernan dito sa overall scoring, pero sa per round tabla, pero doon pa rin tayo mag-base sa final score. Hindi ko napapatulan yung mga sinasabi mo sa Bible kasi wala ka namang alam sa Bible eh. Diba usapan natin walang damayan ng mga ganong salita? Tapos para lang manalo, gagamitin mo lahat ng anggulo. Pero sige, bilang nakakaunawa, ako na lang yung mag-uunawa sa'yo. Huwag mo nang gagamitin yun, ha? Babalikan ko lang yung sinabi mo na lumampas ako sa oras kasi ibabalik ko rin sa'yo. Naalala niyo uling 2x2? Rebat to ng rebat. Halos magmukha na siyang si Julius kasi yung mga balik niya mababaw. Halos magmukha ng abortionist si M-Site kasi gusto nang ipalaglag tong si Bamaw. Okay, gets ko. Walang pakialam kahit yung kakampi niya sa galit na umaapaw. Yung atensyon na dapat na kay M-Site, pilit mong inaagaw. Alam mo, plastic ka rin, hindi ka pwede sa Davao. Talagang plastic ka kasi pag nasa tubig ka, gusto mo lang lagi mangibabaw. At wag mo ako mamaliitin kasi yung kasabihan ko, simple. Walang malaking nakakapuweng, oo, pero sa laki ng mata mo, posible. At hindi porke malaki yan, kamukha mo na si Shehi, tarantado, kulang ka lang sa buwan. Kung may She ka rin sa pangalan, well, there's a different son. Kasi Shehi got girlfriend while Cher, none. Pero balita ako may shota raw to, kaso mukhang kurimaw. Oo, sa sobrang pangit niya, akala ko ikaw. Kaya pala, turn off sa'yo yung girlfriend mo kasi pa nagtatali kayo, turn off din yung ilaw. At hindi talaga si Priceg ang endorser ng Nike, kundi si Rappi ang tunay na endorser ng Nike kasi Rapido knows. Rapido knows. Pwede nating sabihin Shernan knows kasi yung logo, Shernan's nose. Putangin ang ilong yan. Ano, masakit? Eto pa mas masakit. Masakit. Lagi ka nagsasalita ng taposo sa flip-top, hindi mo na kailangan mag-join. Lagi mong tinutuldukan yung sinasabi mo, pero ba't ganun? I didn't get your point. Kasi sabi niya hindi na raw kailangan sumali ng flip-top para sumikat, pero nandito siya ngayon. Ano yan, laban o bawi? Nagpaliwanag nga siya noon, pero siniraan niya naman yung sunugan. Pati dignidad ng sunugan, kanyang binabalik. Hoy, Anigma, pag nalaos ang flip-top, di malabo, ganyan na rin ang kanyang sinasabi. Hoy, Kitae, kung ganyan ang itsura mo at ugali mo, ikaw dapat dito mong sinisisante. Naalala ko lang to yung building sa likod ng monumento ni Rizal, parang ikaw, pampapangit ka lang ng imahe. Kaya sa mga chicks dyan, pag eto na pangasawa nyo, hindi lang pride nilunok nyo, pati tae. Huling shota niya, niloko siya, iniputan siya sa ulo kasi yung shota niya kalapate. Sip-sip lang to kay Enigma, akala niya ata kay Enigma, tis ng babae. Hoy, unpredictable ako umatake. Labo ko sinlawak ng paliparan sa Parañaque. Susaliksikin mo yung sulat ko sa kwadradong papel, kada sulok may bars parang straight sa Malate. Walang sariling estilo, malinaw, pirata. Yung mga patawa mo parang pabitin, mababa, inaabot lang ng mga bata. Kaya sige, ikaw bahala. Pag ako na nagpaputok ng mga bara, kahit ka mag-anak mo sa malayo, magkakatama. Pak, ligaw na bara. Hindi lang mahalaga, puro battle, mahalaga pa rin ang sense ng verse. See what's happening in this world? We're always fighting words by words. But be aware of the news. Father killed by son, murdered, raped, the world is getting worse. People from politics got their power, money, and fame from the root of evil and said, no, I got this all in the name of the Lord. While soldiers killing gun to gun, sword by sword, then after that all you can see is dead soldiers and civilians on the road. Proving that in war there is no winning, only degrees of losing. Now open up your mind and ask yourself, why does it happen to Paul in 44? Wala ka nang alam sa mundo, puro ka lang pambabatikos. Ang alam mo lang mag-COC, tangina mo! Ayoko sana magmura. At oo, isa buhay tournament to, kaya wala akong pake kahit sino man sa akin ang ihain. Dahil kaya lang ako nandito para bawiin ang dapat ay nasa akin. Walang panama ang Xing Shang Fu sa aking Shang Direne! Time, flat up!
laban yan! Para sa laban yan! Okay, sa round 3, umpisa ng round 3 ni Rapido, nakita natin na naapektuhan siya doon sa mga salita ng Diyos, mga Bible verses. So, hindi magandang hindi magandang, para sa akin hindi magandang body language yun kasi naapektuhan ka eh. So, para sa akin, magmamatter yung ganong linya o yung ganong body language sa mga susunod na verses mo kasi since naapektuhan ka nga sa linya na yon, hindi mo siya ma-deliver na maayos, hindi mo siya mapapasa sa amin ng maayos sa mga nakikinig, nanonood. So at ayun nga yung nangyari. Habang nag-spit si Rapido ng round 3 niya, sa pakiramdam ko may kulang dun sa performance na hindi siya makapag all out kasi nga iniisip niya yung mga linya ni Shernan na spit nung round 3. So, hindi naging ganun ka-powerful yung round 3 ni Rapido, although may mga magagandang punches sana si Rapido dito, pero mas naging lamang yung ineffectivity ng round 3. So, sayang kasi naging maganda yung yung palitan sa first 2 rounds, and sa round 3 nag-expect ako ng sasabay si Rapido dun sa performance ni Shernan na sobrang solid sa round 3, pero nagpahalata si Rapido dun eh. So, sa mga battle rap dyan, mga battle MC dyan, sa akin para sa akin lang naman, if pwede nyo i-rebat, yes, pwede nyo i-rebat yun, pero huwag kayo magpalatan na naapektuhan kayo dun sa mga lines ng kalaban nyo para hindi masira yung composure nyo sa pag-spit ng mga verses or ng writtens nyo. Yun lang naman, isang payo. So yun, I'll go for Shernan dito, is a 10-8 pa rin. Respeto kay Rapido, maganda naman yung performance, walang joke, pero yung body language, yung composure nasira. Okay, so ayun, 8, 10, 10, 28 points para kay Shernan. Kay Rapido naman is 9, 8, 8, 16, 26. So ayun, 28-26 round 1 Rapido, 2 and 3 Shernan. Check, yo! Flip Top Grain and Salt 6 is a boy tournament 2015. Grabe yung laban na yun! Sa kanilang pareho. Ang laban, Shernan vs. Rapido, ang boto 7-0 para Shernan. 2-3, rounds 2-3 Shernan na ako doon. Maraming salamat kay Rapido, talagang napabilib niya ako sa laban na yun. Tangina, kung may OT pa sana para mag-enjoy lahat eh. Tangina ako! Hoy, salamat nga pala Sir Alex Perea at saka si Colin. Friend ko lang talaga si Colin, promise. Di lang ako nakapag-rebat. Yo, Target, DC Clan, Shotsfired Entertainment. Namusta ko nga pala si Utol Donji. Salamat kay Tyke, Sir Tyke, Arpinigas, Ideal Wear. Binoto ko si Shernan, pero yung round 1 nila, as in, dikit talaga, walang lamang doon. Sa round 2 at saka sa round 3, lumamang ng maayos si Shernan. Although yes, matitibay rin sinabi ni Rapi, pero talagang lumamang si Shernan. Yes, 2 and 3. Panood niya naman. Maraming salamat. Binoto ko si Shernan. All 3 rounds, so binigay ko wow. Malakas din yung kay Rapido, pero kada round talaga nababawi ni Shernan, tsaka mas marami siyang on point na rebat. Yun, sa mga pinaka yes, rebattles. Sa buhay tournament, black. Price tag, Shotsfired Entertainment, Rapido Holy Entertainment, Manila Crimes. Binoto ko si Shernan. Kasi yung sa kay Rapido okay naman yung sinabi niya, pero yung champion pride medyo gasgas na. Narinig ko na. Hindi lang yun, kasi mas nangibabaw yung bars ni Shernan. So, binoto ko si Shernan. Shoutouts pala kay Walay sa Real Broke, Loan yun. 0-hour download. Binoto ko si Shernan. Sa round 1, kay Rapido ko binigay yung 2 and 3 kay Shernan kasi ayun, 0R ang una nating kaparehas na judgment sa battle. 1 Rapido, 2 and 3 Shernan. So, yun. Nagustuhan ko yung maturity. Although
sino ba yung unang nag-vote ng, sino ba yung unang judge? Basta kung sino man yung unang judge, tinay niya, si Target ata. Tinay niya yung round 1 at 2 and 3 Sheldon. So, kaparehas pa rin naman natin kahit papaano, yung 2 and 3. Ng pagsusulat niya, may jokes, may punchlines at lahat ng elemento na gamit niya Yes. na medyo masakit pakinggan. So, yun. Pero props pa rin kay Rapido. Ayun, senior, round ko na lang ginudge. Yung round 1 ni Shernan. Ayun, real talk, double meaning. Yun nga lang kasi mas effective yung mga punches ni Rapido. Talagang Yes. sunod-sunod, pasok talaga lahat. Yun yung kinalamang yung sa round 1. Tapos yung round 2 naman, binigay ko na kay Shernan kasi effective. So, ayun, si Sinyo, pangalawang judge na naging kaparehas natin. Round 1 Rapido, and syempre, round 2 and 3 kay Shernan na yun. Talaga lahat ng sinasabi niya, yun nga, hindi naman porkit joker ako, magiging pabor ako sa jokes, pero pumapasok talaga kahit naman kayo ngayon na nanood ng video, alam niyo naman napasok talaga yung kumpara sa ginamit ni Rapido, may pumapasok na iba, pero hindi na ganun kalakas katulad nung unang dating niya nung first round. Yes. Tapos yun, third round naman, ang naging problema naman doon kay Rapido, kaya binigay ko yung boto ko kay Shernan kasi masyadong mahaba yung ang tagal pumasok ng punchlines, yes. Maraming palabok bago sumuntok. Ngayon kay Shernan, nagustuhan ko yung reference niya. Kada mag-end yung rhyme niya, talagang suntok punches. Ayun, kaya binigay ko yung boto ko dalawang round kay Shernan. Okay, magandang breakdown. Sa ito, ganito na patay. Bigay ko yung boto ko kay Shernan. Natutuwa ako at nakikita ko na gano'n na laki ng inilaki ng kaalaman nila sa nakita ko na maganda yung ginawa ni Shernan. Nag-freestyle siya ron. Si Rapido okay rin, pero mas umahanig ako kay Shernan. B-side, pag-ingay! Tala nga pala, pinili ko nasa kaliwa dahil nakapula. Yun, si Sherman, tama ba si Sherman? Shernan, ayun, si Shernan. Maganda yung niya. Sino to? Yung round 2 tsaka round 3. Round 1 dito kay Rapido, tapos doon sa 2 tsaka 3. Yun, pinakita niya yung nakapula na meron siyang paglaban sa ating mga kababaihan. Yan. Kaya yun. Ha? Hindi ko naiintindihan yung punto niya. So, okay, wala naman. Kahit naman i-disregard natin yung vote niya, kung sino man siya, 6-0 pa rin naman yun in favor of Shernan. Diba? So, ayun. Tapos na tayo sa first round ng ang bilis, no? Tapos na natin yung first round ng Isa Buhay 2015. Parang kahapon lang, kakaumpisa ko lang dito. Pero tapos na tayo dito. Ayun, tindi natin. So, Delo versus Sak Maestro coming up next. Kita-kits tayo doon, mga kumag. Wala ng after or post-battle explanation kasi na-explain ko naman na satisfied naman ako sa sa judging ko kasi may mga kapares tayo doon. Sinyo at 0R, no? Kapares natin ng boto. So, yun, pati explanation nila, which is ayun din yung in-explain ko. Yun, happy naman. So, ayun. Delo versus Sak Maestro, kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.